Magandang araw po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Ito po si Brother Art Macarubo ng True Bread Christian Institute at nagpapastor po sa True Bread Christian Church dito po sa Taguig. Muli naman po akong gagawa ng mga video o serye ng video ng isang napakahalagang aral para sa mga Kristiyano na nakikita ko rin na ito ay problema ng marami sa kasalukuyan, hindi nga lamang po ngayon, kundi noon pa man sa panahon ng mga apostol ay umiiral na o lumalabas na ang problemang ito at ngayon ay lalong lumalala at alam ko po na kailangan kong isiwalat ang mga katotohanan tungkol sa salita ng Diyos upang ang gawa ng kadilimang ito ay mahayag o kay makita ng maraming Kristiyano. Sumayin niyo po ang masaganang pagpapala ng Diyos. Ito po ay tungkol sa biyaya ang ating pag-uusapan at maalala ko po na ito ay paulit-ulit na greetings o kaya ay pagbati ng mga apostol at ang kanilang pagbibigay, pagpapala sa mga iglesia. At maalala ko ang sabi ng aklat ng pahayag tungkol dito. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa biyaya ng Diyos at ito ay pamamagatan kong the true grace of God. So basahin ko po sa inyo ang sinabi ng huling aklat ng Biblia, sa huling kabanata ng Biblia at sa huling talata ng Biblia. Ito po ay sa pahayag 22, 21. Ganito po ang pagwawakas ni Apostol Juan sa kanyang isinulat. The grace of the Lord Jesus Christ be with God's people. Amen. How I wish somebody could say that to me. Dahil alam ko po kung ano ang ibig sabihin niyan. Marami po sa atin ay iba ang mga pagbabati, kalimitan po ay hindi natin naunawaan. Ang mga iba naman ay basta lang makapagbati ng isang relihiyosong pagbati, halimbawa, God bless you, na hindi po na yata yun ang ibig sabihin ng kanilang mga puso. Malala ko nga po yung isang nagpapatawa, ang sinabi niya ay, God bless you ka, naway kunin ka na ni Lord. Parang ganun po. Anyway, ito pong pagbating ito ni Apostol Juan ay hindi po isang relihiyosong bagay at hindi lang tunog maganda, kundi makatotohanan sa kanyang puso. Alam niya kung ano ang biyaya ng Diyos at ako ay naniniwala na napakahalagang matutunan natin ito, gawin din natin pagbati. Kaya nga sinabi ko, how I wish somebody could bless me with that kind of greetings. May the God of blessings bless me with all the grace that I needed in life. Babalikan ko po ang bagay na yan kung sakaling ipaalala sa atin ng ating Panginoon upang ipakita sa inyo na gano'n ang ibig sabihin ni Apostol Juan pagkatapos kong baybayin ang mga bagay na ito, mga nais kong ituro sa inyo tungkol sa bagay na ito at nawa po ay sundan po ninyo. Kung nais po ninyo ng guide para sa bagay na ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa akin. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin sa Facebook po, maaari kayong mag-mensahe sa akin. O kaya, kung hindi ko kayo friend at napanood ninyo ang bagay na ito, pwede po ninyo akong i-friend request. Maglagay lamang po kayo ng inyong tamang larawan, tamang pangalan, sapagat kalimitan po ay kailangan kong makilala kung sino ang mga nagpapadala sa akin na sa friend request. May mga bata po, hindi ko kailangan makipagkaibigan sa 2 taong gulang kung hindi ko kilala. Kapag tinitingnan mo ang kanilang mga profile, ay hindi mo sila makilala kung sino sila. So, pinipilit ko pong unawain ang mga nagpa-friend request sa akin sapagkat gusto ko naman pong maraming kaibigan. Subalit, kailangan ko po mag-ingat na nagdadagdag lamang po ako sapagkat marami po akong kaibigan. Sa tutulan po, pagkatapos kong tanggapin, ay tila sila po yung nais gamitin ng Diablo para maglagay ng mga hindi kaaya-ayang mga pinaggagawa. Minsan ay nakaka-epekto po, so nag-iingat po ako. Doon po sa aking mga kaibigan sa Facebook,
Lalo na sa mga nagsasabing Kristiyano, maging maingat kayo sapagkat marami po sa inyo ay tila hindi po maayos ang inyong pagpo-post, kundi yun pong tila pagpapasikat, minsan ay para malaman ng buong mundo na kayo ay may boyfriend, may girlfriend, o kaya ay kung ano-ano mga selfie ang inyong inilalagay sa inyong Facebook. Ito ang aking nais pag-usapan sa mga sharing ito, ang tungkol sa biyaya ng Diyos. At katulad ng sinabi ko, pamamagatan ko po itong the true grace of God. Halaw po ito sa sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 5:12. At nais ko pong basahin sa inyo. Ganito po ang sabi ni Pedro: "With the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written you briefly, encouraging you and testifying that this is the true grace of God. Stand fast in it." Sa tunog po ng pananalita ni Apostol Pedro ay tila mababanaag natin ang isang katotohanan na sa panahon niya ay meron ng mga nangangaral ng maling katuruan tungkol sa biyaya ng Diyos o false grace. So kung sa panahon ni Apostol Pedro ay meron ng ganito, hindi po maitatago na sa pagdaan ng panahon ay alam kong ito ay lumala. Kaya dapat ay maging maingat tayo, at ang totoo ay nakikita ko po ang mga kaganapan, lalo na ako po ay nagpupunta sa iba't ibang lugar para sa pakikipag-ugnayan sa mga pastor, mga leader ng iglesia. At nakikita ko po na isa ito sa nagiging problema sa kasalukuyan. At nang sinabi ni Apostol Pedro ang bagay nito, actually, dito sa maiksing aklat na ito ni Apostol Pedro ay 8 beses niyang binanggit. Nagpapakita na talagang problema ito sa kanilang kapanahunan, sapagkat meron ng mga nagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng mga Kristiyano, na kailangan ito ay maging tama, sapagkat lagi kong sinasabi, lahat ng mahalagang bagay sa kaharian ng Diyos para sa mga mananampalataya, ito po ay minamali, pinipilipit ng dyablo na kailangan nating pakaingatan. So nakita ko po sa mga ilang iglesia ang katotohanan ito na meron pang mga nagpapalaganap ng mga maling katuruan tungkol sa biyaya ng Diyos. Tatawagin ko po sila na erroneous grace, sapagkat tuwang-tuwa sila pagka tinawag mo extreme grace, tuwang-tuwa sila kapag sinabi mong yung bang kakaibang tawag, but may I call them erroneous grace or false grace, na katulad ng sinasabi ng apostol na ito. Dahil kasi mga kapatid, noon pa man sa panahon ng Panginoon Kristo ay binabalaan na tayo tungkol sa mga maling aral, mga maling tagapagturo. Di lalo na po sa ating kapanahunan. Pinakita rin ito ng mga apostol na napakaraming kasangkapan ng dyablo sa kanilang kapanahunan. Ito po ang labis kong ipinagtataka, na sapagkat sa panahon ng Panginoon at sa panahon ng mga apostol, na tila napakaaga na pasukin ng mga maling katuruan ang mga iglesia, ay nakikita ko na po ang bagay na ito. Pero higit ko ipinagtataka ay hindi na nagbibigay ang marami ng carefulness, yung pag-iingat, upang sa gayon ay hindi sila madaya sa mga huling araw na ito. Napasama tayo sa mga tao, o napasama ang marami sa mga tao na hinahanap ang gawin ng karamihan, yung iginagawi ng karamihan, yung nais ng karamihan, at yung pong sila ay tila baga katanggap-tanggap na para sa marami. Yan po ay isang mapanganib na paghahangad sa mundong ito, sapagkat maaaring dayain tayo ng dyablo. Nakakita po ako
ng pamilya na kung saan ay medyo napasok ng ganitong aral at maging ang kanilang magulang na pastor ay kinakalaban nila. Ako po ay nalungkot sapagkat nakita ko na sa katotohanan sila po ay tila napakatatapang sa kanilang natutunan sapagkat inaakala nila na ito ay tama. Noon pa man, hindi ko pa napag-aaralan ito, nagkaroon ako ng interes sa ganito na kailangang maitama ang aral tungkol sa biyaya ng Diyos. At nakakita rin ako at napapanood ko sa YouTube itong mga tagapanguna, babanggitin ko po ng tuwiran, ang katulad ni Joseph Prince na talagang siya po ang tila leader ng ganito. Marami po sila, mga kilala silang preacher at libo-libo po ang uma-attend sa kanilang mga ginagawang pangangaral sapagkat alam po ninyo, itong pangangaral tungkol sa ganitong ebanghelyo o ganitong mga tema ay ginawa nilang napakasarap sa tenga ng tao. Ginawa nilang katanggap-tanggap at ginawa nilang ang mga Kristiyano ay wala ng obligasyon, ginawa na para sa kanila lahat ng Diyos at sila ay kailangan na lang sumampalataya at magpatuloy sa ganyan at itakwil nila ang anumang aral hindi na nila tinitingnan. Alam nyo, babanggit po ako ng mga ilang tinuturo ng mga ito, pero bakit nga ba nagkaganito? Sapagkat kung bakit sila nadadaya ng mga ganitong mga ngaral, sapagkat siyempre, masarap po ang itinuturo ng mga ito sa pandinig ng tao, wala nang obligasyon, sabi ko nga, at tila ang Diyos ang gumawa para sa kanila. Sa lahat ng bagay, wala na silang gagawin, kundi magpatuloy na lang. Higit sa lahat, ang nakikita ko rito ay ang pagpapatuloy na suporta sa mga mangangaral na ito. And alam na alam ko po na itong mga mangangaral na ito ay talagang yumayaman sapagkat tila nabihag nila ang kanilang mga tagapakinig, tagapanood sa ganitong mga aral. Isa po yan talaga sa objective ng mga taong ito na mandaya upang mahawakan ang liig ng marami, lalo na yung mga Kristiyano na walang gustong i-commit sa iglesia kundi ang kanilang pera. Sa kabanalan, hindi po, wala silang appetite dyan tungkol sa paglilingkod sa Diyos ng tama at pagsasaliksik ng tama para sa kanilang relasyon sa Diyos. Yan po ay kinakaligtaan nila at nagugustuhan nila ang katuruan tungkol sa erroneous grace o kaya false grace sabagat ito ay mas maganda kaysa sa sinasabi ng mga apostol at ng Panginoon sa kanilang mga sinulat. Yan po ang katotohanan. Lagi ko nga pong ipinapaalala na kapag ang diablo ay gumawa ng pandaraya, ay higit itong maganda kaysa sa anumang sinasabi ng Diyos o ng Panginoon Kristo o ng mga apostol. Laging mas maganda yan. Ang presentation ng diablo ay kaakit-akit, lalo na sa mga tao na makalamang, lalo na sa mga tao na hindi tunay na nagpupursigi sa tamang relasyon sa Diyos. Sa bagay, yan po ay sinabi na sa banal na kasulatan sa ikalawang Thessalonica 2:9 hanggang 10 na dadayain sila sa mga huling araw sapagkat hindi nila inibig ang katotohanan. Nais kong sabihin sa inyo kung ano ang mga ilan sa mga itinuturo ng mga ito. Of course, galing doon sa sinabing by grace sila at ang sabi ng Roma 6:14, shall we sin because we are not under law but under grace. And so nag-e-emphasis sila doon sa we are not under law. Ano ba ibig sabihin ng we are not under law? Ang alam ko hindi nila naunawaan kung ano ibig sabihin nun. So, tinake nila yon and then they call it they are under grace and everything is by the grace of God. Na ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos para sa kanila ay iisa lang. Ano ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos sa kanila? Na lahat ay dahil sa habag ng Diyos, wala silang ginawa, wala silang magagawa para madagdagan ito. Lahat ay gagawin ng biyaya ng Diyos sa kanila. Kaya
tiwala lang sila sa biyaya ng Diyos na siyang gumagawa, gagawa, at gumawa na lahat-lahat para sa kanila. It's not of me, it's not because of me, it's all because of my Lord Jesus Christ. Ang gaganda po ng tunog ng mga yan. Pero kung ikukumpara po natin sa sinasabi ng Biblia, yun po ay makikita nyo na taliwas sa mensahe ng mga nasa banal na kasulatan ang kanilang mga ipinapakita at sinasabi. So, ingatan po ninyo ang inyong mga sarili. At para makapag-ingat po kayo, una, mahalin niyo po ang katotohanan at anumang bagay na sasabihin ko rito na huwag magdulot bilang babala sa inyo at sikapin natin na alamin ko ano ang mga katotohanan sa salita ng Diyos sapagkat yan po ay napakahalaga. So sinasabi po ng grupong ito na wala ng batas-batas. Ano ibig sabihin nun? Kasi nga naman, sinabi doon, we are not under the law but under grace. Pero alam po ninyo, ang ibig pong sabihin niyan ay hindi sila sakop sa kautusan. Kautusan kanino? Kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises sa lumang tipan. Hindi naman talaga sakop ng mga hentil, ang mga hentil ng kautusan ni Moises. Maliban lang kung nabuhay ka sa lumang tipan. Bukod doon, ang kautusan na yan ay para sa kanila. Pero, yun nga, mali rin ang interpretation sa grace, mali rin ang interpretation sa law. Now, ibig ko sabihin, mga kapatid, na in the New Covenant, that is in the Old Covenant. Yung tipan ng Diyos sa Israel ay kinoconsider ng Biblia na Old Covenant. And it is opposed to the New Covenant. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Yan ang sabi ng Hebreo 8:13. So, kapag ka na-implement na ang New Covenant, obsolete na ito at totally abolished na ito. Pero may mga ilang provisions para sa mga Hudyo na mag-exist dahil yon ay para sa kanila. Nais kong ipaunawa sa inyo na sa mga Hudyo, ang nawala lang dyan ay yung mga batas sa templo. Yan po, totally, kung paniniwalaan ng mga Hudyo yan, winawalang kabuluhan nila ang sakripisyo ng Panginoon na ginawa niya sa kanyang buhay para sa lahat. So, hindi mo pwedeng balikan yon. Pero yung mga ibang uri ng batas sa mga Hudyo, katulad ng moral law, 10 commandments, nag-exist pa rin yun kung gusto nila. Pero yun nga lang, may sinabi ang Panginoon na mas mataas na antas kaysa sa doon, na maaaring lang tinutupad na yung kautusan. Sila ay nagkakasala dahil sa batas ni Kristo ay iba. Malala ko nga po yung tatlong bisya sa kilalang grupo dito sa Pilipinas. Nasabi nila, sa YouTube po ito, sabi na, the Philippines must go back to the law and must obey the 10 commandments. Alam niyo po, itong mga taong ito, tinawag ba namang bisya? At yan po ay nakakatakot sapagkat group of bishop sila, tatlo sila, na nagtatalakayan sa video sa YouTube at ang sinasabi nila ay dapat daw ibalik ng Pilipinas ang pagsunod sa 10 commandments. Alam niyo, lahat ng nanangan sa kautusan ay inabot ng sumpa. Kung ang mga Hudyo hindi natupad ang bagay nito, sapagkat una, kapag ka sinisikap mo sa kautusan at nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. Sapagkat iisa lang ang gumawa niya ng Diyos. Doon ka mananagot. Yan ang ibig sabihin noon, kaya inabot sila ng sumpa. Bakit mo ibabalik ang mga hentil dyan? Samantalang sila ay hindi sakop ng kautusan na yan. So may bagong batas si Kristo, bagamat ang 10 kautusan, ang essence ay nandoon. Mas mataas pa nga ang antas ng batas ni Kristo. Ayokong talakayin yan dito, mga kapatid. Pero nais kong ipakita sa inyo that there is a new law sang-ayon sa Hebrews 7:12 sapagkat we are now in the new covenant and that law is the law of Christ. Binabanggit sa unang Korinto 9:20-21, sabi ni Paul, I'm not under the law, but I am under the law of Christ. So meron pong law of God, meron pong the Father, meron pong law si Christ. Malala kung sabi ng Panginoon sa John 15:10. Sabi niya doon,
Nais kong basahin sa inyo. Nais ko ipakita sa inyo ang isang katotohanan. Diyan, 15:10. Ganito po ang sabi ng Panginoon. Siya po ang nagsasalita rito. Sabi ng Panginoon, "If you obey my commands, you will remain in my love." Sabi niya sa mga alagad, "Just as I have obeyed my Father's command and remain in His love." So makikita nyo, may utos ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Meron doon utos ang Ama. And those are the laws in the Old Covenant. We are now in the New Covenant. Any provision of the Old Covenant na ihahalo mo sa New Covenant ay tila naglalagay ka ng bagong alak sa lumang sisidlan o kaya lumang sisidlan sa lumang alak sa bagong sisidlan. Para kang nagtatapal ng bagong damit o tela sa lumang damit. O kaya nagtatapal ka ng lumang tela sa bagong damit. At parehong masisira, sabi ng Panginoon, yung talinghagang yan ay tungkol sa pagpasok ng bagong tipan ng Diyos sa tao, sa katauhan, buong mundo, hindi na lang sa mga Israel, at na-abolish na yung Old Covenant. Hebrews 8:13, basahin po ninyo dyan, makikita po ninyo that covenant with Israel has been abolished. Kaya lang, meron kasing mga batas dyan para sa kanilang lupain na hindi naman basta-basta babaguhin. Pwede nilang baguhin ng konti, yung katulad ng ginagawa sa ating mga mambabatas na kung saan ay ina-amend nila para itugma sa panahon. Pero nananatili po yun para sa mga Hudyo sa kanila. Kaya nga makikita nyo na sa banal na kasulatan na hindi tila inaalis ang mga kautusan, pero hindi po yan para sa mga mananampalataya ng New Covenant. Ano gusto mo? Yung expired o yung umiiral? Huwag kayong pupunta dun sa expired. Yan po ay mali. Halimbawa, nagmamaneho kayo, meron kayong expired na driver's license. Abay, sasabihin mo ba naman na pwede yan? Ipipilit mo ba na pwede ito dahil lisensya rin naman? Pero yan ay expired. Kailangan kumuha ka ng bago. Ganon din po sa covenant o kontrata. Kapag ang kontrata ay para sa iba, huwag mo i-apply sa'yo. Sapagkat hindi yan po pwede. Kukunin mo ba naman yung kontrata doon sa ibang tao, i-apply mo sa'yo? Pagkatapos ay aangkinin mo yung mga pagpapala, yung mga kondisyon ay hindi mo kukunin. Ganyan ang ginagawa sa mga tipan sa mga Israel sa Old Covenant. At maraming iglesia, maraming tagapagturo ay nasa essence ng ganon. Balikan po natin na isa sa mga tinuturo na pandaraya nitong mga erroneous grace na ito, wala nang batas-batas. At yan ang in-explain ko sa inyo. Pagkatapos ay, yun nga, ang interpretation nila sa grace, wala kang gagawin. It's all of God and credited to God. Alam niyo, kung yan ay sa panahon ni Job, katulad ng sinabi ng Diyos sa mga kaibigan ni Job, pawang magaganda ang sinabi nila sa Diyos. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap, sinabi ng Diyos sa tatlong yon na kaibigan ni Job, sabi niya, mga sinungaling kayo. Straight to their face. God told them, you are liars. I don't want to receive any offering from you. Give it to Job and he will be the one to offer it to me. Alam niyo, wala namang masamang sinabi yung tatlo nito. Parang magaganda sa Diyos. Ganyan ang ating kapanahunan. Para bagang pinapapurihan nila ang Diyos. Bibilugin mo ang ulo ng Diyos, hindi mo kayang gawin yan. Ganyan din ang ginagawa ng marami sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos nito. They want to credit all to the God of heaven. Pero hindi kailangan yan. Ang kailangan na makita ng Diyos sa atin ay pairali ng katotohanan. Kung ano ang sinabi niya, yun lang ang kanyang masasamahan, yun ang kanyang pagpapalain, yun ang kanyang i-reward, at wala tayong may dadagdag sa bagay na yan, kundi tayo ay mandigan lamang sa katotohanan. Napapansin ko rin sa mga ito na hindi na sila nagbabasa ng Old Testament. Hindi nga lang sa Old Testament, sapagkat talagang pati Biblia ay tila baga sinasabi nila, we have the Holy Spirit and by the Holy Spirit's guidance, we will live. Alam niyo po, the Scripture doesn't
and never contradict the Holy Spirit. Makikilala mo kung ikaw ay lumalakad ayon sa Banal na Espiritu kung alam mo ang salita ng Diyos. And malala ko yung lagi kong sinasabi na kahit magagaling na ang mga apostol bago sila iwanan ng Panginoon, punong-puno sila ng kaalaman, sabi ng Panginoon, huwag muna kayong aalis. Hintayin niyo ang pagbabasa niyo ng Banal na Espiritu. So nahintay nila, saka sila humayo. Yun naman mga bago na kumilala sa Panginoon Kristo, sila po ay tumanggap ng Banal na Espiritu. At sabi ng Gawa 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Nag-aral po sila. So dalawa po ang mahalagang bagay sa buhay natin para sa katotohanan. Ang salita ng Diyos at ang Banal na Espiritu. Hindi mo pwedeng hindi pagsamahin yan. Marami kasi puspus, wala namang laman na salita ng Diyos. Marami rin puro ulo, punong-puno ng logocephalus. Alam niyo kung bakit logocephalus? Logo means word. Logos means word. Phallus yung lumalaki ang ulo dahil sa salita ng Diyos. Marami pong ganyan. Nagiging mayabang dahil sa kanilang kaalaman. Pero makikita natin na yan ay dahil sa kulang sila sa Espiritu ng Diyos. Because sabi ng Biblia, God opposes the proud, give grace to the humble. So when you humble, ay nandun ang grace ni God. Ipapakilala ko po sa inyo na yung grace na yun, that is the Spirit of God. Inunahan ko na po. So, yan po ang mga ilan sa kanilang mga sinasabi. Actually, nagtataka lang ako sapagkat sabi nila ay ayaw nila ng law. Pero maalala ko yung exposition ni Joseph Prince tungkol kay Balaam. Kung napanood ninyo, and that is a wonderful deception sa maraming tao na pumapalakpak sapagkat sinasabi niya doon, God doesn't see me as I am, but He see the high priest in me. Jesus Christ is the high priest. The righteousness of the high priest, He sees that in me. Para bagang wala ka lang gagawin, kahit mamuhay ka sa kawalang hiyaan, ay nakikita lang ng Diyos sa iyo ang katuwiran ni Kristo. Alam niyo, umiral po yan doon sa pagpapatawad ng Diyos sa atin. Pero ngayon ay pinapalakad tayo ng matuwid ng Diyos. Take the narrow way, sabi ng Panginoon. Magsumikap kayo. Be holy. Make every effort. Sabi ng Panginoon. Ngayon ay, sabi na, credit mo na lang lahat sa Panginoon. My righteousness is not mine. Righteousness ni Lord yun. Yung kung ano man sa akin. Ang ganda ng tunog. Pero hindi po ganyan ang Biblia. Kaya nga po, pinag-iingat ko kayo at kung may tutulong po ang aking ginagawa, sana po ipagpatuloy po niyong panuurin upang sa gayon ay mabigyan tayo ng babala. Yan ang dahilan sa mga impluensya ng mga nauna ay kinokondi na sila ng Panginoon. Woe to you, scribes and Pharisees, meaning the false teachers, ay talagang galit ang Panginoon sa kanila. Sabi nga ni Apostol Pablo, sumpain ang sino mang nangangaral ng ibang mabuting balita. But these people also claim that theirs is the right. Yun ang totoo sa kanila. Kung hindi mo alam ang Biblia, ay talagang ipipilit nila. At napakaganda nga naman ang presentation sapagkat parang credited lahat na sa Diyos. Pero hindi po ganun. Yun nga yung exposition niya tungkol kay Balaam, ay sabi niya, wala daw ka, hindi mo raw pwedeng sumpain ang pinagpala ng Diyos. What God has blessed, you cannot curse, sabi po niya doon. Pero alam nyo, hindi niya alam na sa mga susunod na kabanata, yung mga Israel na pinili ng Diyos ay napakarami pong pinatay sa kanilang Diyos. Tingnan ko po kung agaran kong makita sa aklat ng Bilang, chapter 23, ito po yung tinutukoy dito. Pagkatapos nun, kasi hinihiling ni Balak na sumpain ni Balaam ang Israel dahil hindi nila nais nilang gapiin ng Israel. So, si Balaam po ay hindi pumapayag nung una, kaya lang kalauna ay tumanggap ng pagpapala. Pero ang punto dito ay hindi raw kayang sumpain ng Diyos ang kanyang mga pinagpala na.
Pero alam niyo ba, pagkatapos mahulog sa kasalanan ng Israel, ay dumating sa kanila ang salot. Alam niyo po kung ilan ang pinatay ng Diyos? 24,000 dahil diyan. Sino itong mga ito? Mga pinili po yan ng Diyos. You can never curse them, but God brought plagues on them. At sabi po ng verse 9 ng 25, Numbers 25 verse 9. But those who died in a plague numbered 24,000. Kanino galing ang salot? Galing po sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang kanyang mga pinili ay na-involve sa immoralidad. Pinagpapatay sila ng Diyos. Hindi po yan ang una at huli. Marami pa po. Ang katotohanan, ayan, ayaw nila ng Old Testament, pero pag nakikita nila na tila ay blessing ito para sa kanila at maganda ang tunog para sa mga tao, gagamitin nila ang Old Testament ngayon, pero yun po ay mga pandaraya. Now, how important is to have a right understanding of this teaching, meaning the true grace of God. Sabi ko nga, God cannot support a lie or a false teaching. Never, never. Kung ano ang itinanim, magre-resulta yan sapagkat ordinary at natural na para sa Diyos. Kung mali din ang direksyon, mali ang hantungan. Mali ang ginagawa, mali ang resulta. Kung masama ang ginagawa, magre-resulta ng masama. At yan hindi natin pwedeng baliin sa Diyos. At He cannot reward in His promises ang mga errors. Hindi niya pwedeng ituloy na ibigay na lang yun dahil sa mga pagmamali ng tao sa kanyang itinuro. At yan po ay kailangan natin maunawaan. But the best, mga kapatid, na kailangan natin malaman na through the grace of God, we have everything we need in life. Sapagkat sabi ko nga na ang grace ng Diyos ay ang banal na Espiritu na siyang ipinagkaloob na ng Diyos sa bawat mananampalataya. Holy Spirit is the Spirit of grace. Pangako po yan ng Diyos sa Zechariah 12:10 na nangyari sa panahon ng mga apostol. Yung pagdating ng banal na Espiritu ay dumating din ang panahon ng biyaya para sa iglesia. Meron po mga grace sa Old Testament, pero yun po ay ina-apply lang sa marami. Ang ibig sabihin doon ay puro mercy. Minsan ay ginagamit yung salitang favor, but ang katugma nun ay mercy, sa habag lang ng Diyos, because they have never overcame sin. But through the grace of God in the New Covenant ay ibinigay ito ng Diyos para tayo ay maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano. Katulad ng Panginoon Kristo na kung saan siya ay nagkatawang tao, He is full of grace at ipinakita niya kung paano nabuhay sa ilalim ng direksyon ng Banal na Espiritu at naging matagumpay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So, yan po ang keyword ng New Covenant. Isa sa mga keyword ng New Covenant ay the word grace. At binanggit po ito ng 120 times sa New International Version. Mas marami po sa King James sapagkat mas marami yan sa Old Testament. Ginamit yung salitang grace. Pero tingnan po niyo ito. Kung ang salitang ito ay binanggit ng 120 times, 6 dyan ay sa Old Testament, 114 sa New Testament. Pero kalahati halos niyan ay parang mga pagbati at mga pagpapala lang sa iglesia. The grace of God be with you. That is a greetings. To the church in Corinth, may the grace of God be with you. And then later on sa end ay sabi niya, the grace of God be with God's people. So ang dami dyan, kalahati ng 114, palagay na natin na gano'n, ay tungkol sa pagbati at pagpapala ng mga apostol sa mga iglesia. Now, kung kalahati noon ay nawala, so ipalagay natin na meron pang natitira na 50 o kaya sabihin na natin 50. Kung yan ay titignan mo, hindi na mahirap pag-aralan ng tungkol sa biyaya ng Diyos.
sasabihin ko po sa inyo na napakahalaga na pag-aralan yan. Study to show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed and correctly handles the word of truth. Dividing the word of truth, sabi nga ng King James. So kung yan ay napakadaling pag-aralan, bakit kaya ang daming Kristiyano na naladaya ng ganitong mga aral? Hindi nga ninyo masabi kung tama itong sinasabi ko o mali, kung hindi ninyo pinag-aaralan ito. Kaya huwag kayong basta-basta maniwala rin sa akin. Baka nga naman ako ang mali. Ang ibig ko sabihin, kayo mismo sa inyong mga sarili ay dapat pag-aralan ng napakasimpleng bagay nito na kinakasangkapan ng dyablo upang dayain ng marami. Kailangan yung unawain ito at tignan po ninyo. Now, kung pupunta kayo sa Google ay makikita nyo sa Bible Gateway na napakasimpleng pag-aralan ito. Ang gagawin nyo lang, basahin nyo muna lahat, i-categorize nyo. Ano ibig sabihin nito? Anong ginagawa ng grace dito? Anong nagagawa ng grace dito? Para kanino ito? Ano ang tungkol sa biyaya ng Diyos? So, ganun lang po kasimple. And you can establish that the grace of God came through Christ, accessed by Christ. Sabi ng John 1:17, ay makikita nyo na dumating ito, binigyan ng daan ng Panginoon Kristo, pero dumating ito sa panahon ng Banal na Espiritu. So the Spirit is the Spirit of grace. At siya po yung namamahala sa atin sa panahong ito. And we need only to keep in step with the Holy Spirit. E paano yun? Kung yung iyong anointing na tinanggap nung una ay nawawala na, and you will lose your way to the place where God wants you to be destined, yung hangtungan ng iyong pananampalataya. Maging maingat tayo, kaya nga napakahalaga na tayo ay hindi lamang po napuspos ng una. Huwag natin gawing lapida na tayo ay nagkaroon ng anointing of the Holy Spirit at one point of our Christian life, and now we lost that. Naku, nakakatakot po yun na nawawala ang iyong anointing. Now, kung loloobin ng Diyos na ituro ko po yan, hindi ko alam kung mababanggit ko rito, paano, how to be filled with the Holy Spirit again, ay gagawin ko po, pero palagay ko hindi po ngayon. Gusto kong maunawaan ninyo that we need the Holy Spirit in everything that talks about the grace of God. Ilagay natin sa isipan natin, it talks about the Spirit of God. At yan po ay napakarami sa Biblia. Ganito po yan. That grace, ang sabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse chapter 4 verse 10, ganito po ang sabi. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Makikita natin na ang biyaya ng Diyos, of course, ang Holy Spirit ang nagdala sa atin ng gift. Ang gift na ito, mga kaloob ng Banal Espiritu sa kanyang iglesia, sa iglesia ng Diyos. At nagagamit natin sa maraming aspeto ng ating buhay at pananampalataya at sa ating kapwa. Yan ay napakahalaga. Now, when the Holy Spirit came, He is with a gift na magagamit natin sa ating paglilingkod sa Kanya, sa Kanyang iglesia. Pero ang nais kong makita natin dito, that the grace of God has a various form. At ang sabi rin ng Romans 5:17 ay binabanggit yung abundant provision of grace. So marami po ito. At kailangan natin tuklasin kung ano itong mga sinasabing various forms of grace. Meron pang sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 10, I think, na the God of all grace. God of all grace, meaning marami po yung biyaya. Para bagang fruit of the Holy Spirit. Sa Galatians 5:22, na bagamat ito ay isa, but the fruit, walang S, of the Holy Spirit is, pero ang dami sinabi, siyang love, joy, peace, temperance, goodness, at iba pa. Ganun po ang grace ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay parang kumpul na para sa gamit ng mga mananampalataya upang sila'y matagumpay
hanggang sa hangganan ng kanilang pananampalataya. Maging kasangkapan tayo ng Diyos dahil sa biyayang yan. Now mga kapatid, alam natin na kapag wala kang biyaya ng Diyos, you can never have a successful Christian life. You cannot make it to the end, I tell you. So, huwag na tayong padadaya. Yun ang unahin natin. Pero kasabay po ng ating pagnanais na makita natin ang biyayang ito ng Diyos ay nakalaan para sa atin. Tuklasin natin kung ano ang mga ito nang sa gayon ay ma-access din natin sa ating buhay. Mahalagang kaalaman tungkol sa bagay nito. So, ini-encourage ko po kayo na ipagpatuloy ninyo sapagat doon sa mga kasunod ay ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ng Biblia ito na various forms of grace or abundant provision of grace sapagat ito ay karapat-dapat at kailangang makita mo at magamit mo para sa iyong buhay kung hindi ikaw ay magkakasala sa Diyos. Nawa pagpalain tayo ng Diyos ng karunungan sa ating mga natututunan, naway ang biyaya niya ay sumagana sa ating lahat. Magandang araw po muli. Ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay sumaiyo, aking kapatid sa Panginoon.